Kasi right after that, na-rape ako. Sorry, ma'am. Na-rape ako. So, yeah. Well, sa How house, you say right after your after na-baptize ako and everything, after a few months, na-rape ako. Then I was like, di ba, there's a lot of happening with me. So parang, tapos pumunta ako sa Panginoon. Tapos when you were young and you were so broken, tapos hindi ka pa, I think, hindi ka pa ganun mature, then something happened to you. Like the devils try to retract, parang hilain ka. Yeah. Which is what happened. Which is what happened to me. Kasi, I questioned him that time. Why? Bakit? Huwag na natin patagalin, Marlon. Oo, syempre. Ang ating bagong kaibigan na magandang-maganda. Super ganda. Super ganda sa personal. And super sexy. We have Miss Cathy Bina. Ma'am. Hello. Tuloy po kayo sa aming buting cellar. I can sit here. Ma'am. Mabait si Marlon. Sorry, pula-pula ko. No, she's really so pretty, guys. Oh, wow. Na-starstruck ako mga katete kay Evo. Alam mo ba, ma'am, kung ano ang katete at kaebo? No, ano yun? Ano yun eh? Sa Kapampangan kasi si Pamela. Kapampangan. I know how to, I know the Sarap dialect. food, di ba, Kapampangan? Oo. Masarap ang pagkain. Chef Sao. Chef Sao is Kapampangan, I think so, yeah. She's a good cook. Pinabasa niya ako, ma'am, ang salita ng Kapampangan, nandun ang term nung katete and kaebo. No, nandun yung term na tete at Tete and ebon. Tete and ebon. At tete is, Tete is oh, mama, masyado parang yung yung isip mo. No, kasi may anak ako lalo. Oo. Di ba pag baby pa? Yes. Okay. Di Oo ba? nga. It means to lie. Cute, di ba? To like? To lie. Like bridge. Ah, okay. And si Okay. Ebon ang Tulad. keg. Eh, Oh. pumatok yung kabululan niya. Pumatok yung bulol ako eh. Ah, okay, okay. Tapos sabi ko katete kay Ebon, marami na ano eh. Marami na bumabate. Okay, may breaking question tayo. This needs to be asked. No Thank you. worries. Pakitanong ang skincare. Ano? Nasa questionnaire Okay. pero bandang close. Okay, skincare ko, actually, my mom kasi parties, ano siya, di ba? My mom kasi Spanish, Japanese, German, waray. Okay? Kaya, So, ganda-ganda. no, but like, ang tinuro niya sa akin, like, alam mo, ito palagi tinatanong, alam mo yung ano, any type of tea, then I drink a lot of tea. Parang tubig ko everyday, siya. Ngayon nga, iba siya pa rin nung kahit gabi. Hindi siya, especially loose leaf tea, it's good for you. Pero ginagawa ko rin siyang toner. Huh? Yeah, it will Toner? tighten your pores. Yes. Like warm or... Hindi, syempre, wag naman. Parang yung ano ko, yung helper, yung maid ko sa bahay dati. Sabi niya, Mama, triple ako. Tapos sabi ko, sige, ano mo lang, babad mo yung mukha mo ng tsaa. After 10 minutes, hugasan mo. Like the tibag? Ito, oo, ganyan. May particular syempre, brand ba? Parang toner lang. Any black. Kahit Lipton? Any, yes. It doesn't matter. Marlon, pag tinama ko na siya. Pero yun talaga siya. So then, what else ba? Sabon. Then, ang Dove. O, talaga, libre yung Talaga? promotion. Di ba, Dove talaga. This is not a paid. Yeah, hindi to paid ad, pero I use, yeah. Pero Dab, Even make- baka naman. Baka naman. Baka naman napakaganda. Di ba? Idamay nyo na kami sa background. Kami Alam na third mo, floor. it's a sign ha. Kasi yung Dove, di ba, sign of peace. Peace. Alam mo yun, oh Oo my nga. God, di ba? Lord, Oo nga na. thank you, Lord. So yes. Parang ano yun ah. Oh. Parang... Huwag nang ganyan. Ibaba mo Ganun, ganun. ganun. Ano ba yun? What, ganyan? Maraming salamat Okay. at napagbigyan mo kami sa aming hiling. Yeah. Study. Isang malaking karangalan mo. Yes. Mas malaking karangalan sa akin kasi it's so nice to be with people who may paninindigan. And like, for a couple of years, I can admit na nawala sa akin yun. Oh. Yeah, of course, di ba, parang if you're like, nabubulag ka eh, di ba? Parang nabubulag ka kasi you make the abnormal normal if you're like protecting people that you care and you thought, you know, na kailangan mo silang protektahan kasi okay lang. Kasi mahal mo. You Is know? it so frustrating na these days, maraming bagay na nino-normalize pero dapat hindi? You know, yes, super. Like, I can, ako, makasalanan ako. Alam mo yun, lahat naman tayo may kanya-kanyang kasalanan. I'm not saying na napaka-holy ko, napaka-perfect ko, marami din po akong dinaanan. Yun, di ba, ang binabanat nga sa akin, I'm a mistress or whatever. You know, well, mamaya pag-usapan natin, but you know, I'm not, and I have 5 kids, I've never been married. I think, yung sinabi ko nga, every interview, kulang lang ako, nung mga panahon na yun, yung relationship ko sa Diyos, hindi enough. Kasi, like, when everything is doing well, you thought doing well, it means like financially, like okay yung buhay mo, you have all the material things, parang feeling mo okay lang. Pero at the end of the day, parang nagtataka ka. Parang, bakit ganon? Hindi ka pa rin masaya. Yung pala yun. Kasi He was giving me everything, but I'm not, I'm not surrendering my life. Kasi spiritually kulang. Oo eh, alam mo, ka inside. totoo yun eh. Alam mo yung parang, and before I left, parang bago kami nag-iwalay, like a lot of people was like, nasa kama ka na,
bakit ka bababa ng sahig or banig? Sabi ko, I don't know, but it just happened. Parang I'm ready lang. You know, may takot ka, pero mas malakas. Yung parang 70-30 yun eh. Mas malakas yung ano mo na umalis. Ma'am, sorry to ask this. Kailan kayo nag-iwalay? 2021, February 7. Ano naging tipping point para To call it quits. Well, pandemic kasi. Yung pandemic, kaya kasi sabi ko, di ba, nakatrabaho akong AFP, ang mga police. Yeah, because you were, di ba? Yeah, I'm doing like donating, I'm doing charity with them. I'm a volunteer in IATF and I love doing it. You know, when you know, pag alam mong wala ka dati, pag naramdaman mo yon, tapos nakakita ka ng mga tao, hindi naman lahat siguro ganun. Pero ako kasi pag nakakita ko ng taong nahihirapan, parang kapag kaya ko, tutulungan ko kasi. May ganun akong ano eh. Kasi naranasan ko wala. So when you say wala ang isang katibinat before, Yung, paano wala? well, Paano katikakos o kahigpit ang belt na sinasabi? I never came from a rich family. Hindi mayaman ang family ko. Mukha lang kaming mayaman dahil sa balat siya. Joke. Limistisahin talaga si Madam. Di ba? But, you know, I was built, sorry, nag-birth ako. I was built, pinalaki ako ng nanay ko kasi stricta nga, in a way. I was built na kailangan kong tumulong sa family ko. But when something happened to me, parang kaya the reason why hindi ako nagpakasal or anything because that happened. And you will ask that. Yeah. Diretso na ako muna sa love life. Okay, sige. Maybe mine first. Nabasa mo to kanina. Yeah, Yeah, sure. sige. Go ahead. Okay, para to open the question of Yeah. Marlon, I'd like to start by asking, how did you know or how did you go around in this circle of, you know, boys and men of high society? Alam mo, accident. Kasi like, I have a friend before na we are part of one NGO. Ang tawag doon sa NGO, Heirs of the World. We help like people with disability. Buo pa to? Ano na yan? Ay, hindi ko na alam eh. I don't have any idea, but we can check. Then, so ganun din, parang volunteer kami. Parang we're doing like, the time parang we're doing projects for, you know, ako, VP ako for internal affairs. Tapos isang friend ko, VP for external. Foundation pa ma'am? Oo, NGO. So then after a while, I'm just helping kasi I'm working, you know, people don't know that I'm an image consultant and fashion stylist. I have a fashion school before also. So, yun yung work ko. Then, nung nagganong kami, siya yung may, kasi she's older than me. So, siya yung may kakilala sa kanila kasi siya yung humingi ng mga donation. Yun ang tulong kapag mayroong project. So, one time, kasi she was so down and depressed that time, palagi ko siya nilalabas kasi nahiwalay din siya, hindi nakikita yung anak niya. And I'm a friend, you know. Ako kasi hindi mo ako masaan mag-party-party, pero pag may problema ka, I'm there, kahit puyatan, sasamahan kita. Ganun ako. So, nung one time, mahilig ako sa masahe. So, sinama ko siya, tara, masahe tayo. Then, it was in Jupiter. Then, merong Strums. Yes, I know Strums. Diba, Strums? So, I've never been that time. Okay. But, siya, nakakapunta siya. So, after namin pamasahe, nadaanan namin yung Strums. Island Pacific pa kami ng pamasahe. So, nadaan namin yung Strums that time. Tapos sabi niya, uy, nandiyan yung mga kakilala na kung tumutulong sa atin. So, doon ko na-meet yung my partner, ex-partner. But, that group, I met them because when I was working I work in Adora. In Greenbelt. Yeah, I work as a fashion stylist there before. Then, every dinner ko, I go to Nuvo. Yung parang ano yan eh, lounge bar din sa Greenbelt, sa corner. Yung, is it near the M Cafe? Hindi. Yung pag what do you call that now? Shucks, I forgot. Basta Nuvo. Corner siya eh. Oo eh, kasi ganun. So, I always eat there for dinner. Kasi paglabas ko ng Adora, I'll go there to eat. Na-meet ko si Louis Ismael. There. Because, na-meet ko siya kasi I was eating there, nag-approach siya sa akin. He was so nice. Diba? Sabi niya, The friendly Louis. Yeah, the friendly and like the party, diba? Yes. The legend. Mabait yung mamang yan. Bibilib ka kasi anak niya. May special child siya. Na inaalagaan niya. That guy mabait yan. Then, anyway, nung nandun ako, sabi niya, what do you do? Nakapagkilala siya and everything. Tapos, sabi ko, yeah, I work for Adora. I'm a fashion stylist and for celebrities and politicians and whatever. Then, it started like that. Ganun lang. Tapos pag minsan nandun siya, makikipag-usap siya sa akin until one time, sabi niya, maybe we can work together. Then I told him, maybe we can do the models night. So ako yung nagtulungan kami na, so we organize ng models night every Wednesday for parang puro model ng Dubai, mga ganun, or like mixed models. So, Nuvo. So doon nag-start. Kaya ako sila na-meet. It started there. Ma-PR kasi si ma'am. Pagkakita niya ko sa amin kanina, nawala yung mga namin, yung intimidation na parang feeling namin, Masumit. yung ganun. Machika. Machika. Kasi,
kasi kaya ako ganito, kasi nga yun nga eh. Di ba pag nakita ko ng tao, kala nila maarte ka. Kasi di ba mukha kang yung parang mahilig lang. Ay, social nakakatakot. Exactly. Pero hindi. Grabe, takot pa naman ako sa mga social. Mukha lang akong, di ba? Pero ito yung social na no? Na Yun friendly. na, very approachable. Approachable. Kasi I never came from hindi ako talaga yung lumaking ganun. But you learn in the process. Yes, Kapag yes. naaral naman yan eh. Oo. At saka I guess kung talagang decente kang mag-BS and you Yeah. present yourself, decente ka eh. Kasi meron din siyang may kaya, di ba na pag nag-BS, Diyos ko po, parang kulang na lang, parang hibla na lang ng dao ng ano. Parang may kilala akong ganyan. Meron ba? In very New York. Oh my gosh. Okay. Marlon, kakastart pa lang natin. Very good question, Marlon. Hindi ma'am, doon muna tayo sa lamplight, no? Okay. Ilang buwan, umabot ba ng buwan, ng taon, na nanligaw sa inyo? So, Pero, you know what? Kasi it's funny talaga yung story namin. Kasi I never thought that I'm going to date an older person. Kasi, imagine mo naman, syempre pinapaligiran naman ako ng mga pogi, mga models, artista, di ba? Because of my job. Na may abs. Oo, na may abs, na ano yung pogi. Pero kasi ako, hindi lang yung pogi kasi gusto ko. Gusto ko kasi number one, masipag, matalino kausap, Marlon. mabait, Sige pa nga. masipag, tapos pogi. wala. Pero yung ano ko sinabi, ma'am, yung abs, parang mura. Di ba? Ito na umasa. So, Kasi pabela. Di ba? Because parang pag napapaligiran ka ng gano'n, nagiging very worldly yung needs mo eh. Parang it's all about, facade. It's all about the image. Di ba? When you met him, you saw, Hindi ko siya Tommy gusto. boy. Hindi ko siya but gusto. how did you meet him? Yun nga, nung nasa Strums kami, nakakatawa to, Diyos ko, tapos ikikwento ko yung story. So yung friend ko, tara mag-say hi tayo. So nag-U-turn ako. So nag-hi ako sa grupo nila. Tapos may isang guy, sabi niya, oh, tara, girls, why don't you go down? One for the road. Kasi sa car lang Yeah, yan. alam niyo po, may pagkatanga ko, hindi ko alam yung mga terms sa alak. So, one for the road. Nag-start ka na ba? Hindi, sabi ko sa kanya, ang sabi ko sa kanya, uy, saan tayo pupunta? Ayoko na mag-DOM kasama natin. Sabi ko, sorry naman wala talaga. Sorry guys. It's okay. It's Alam mo okay. yun, kasi alam mo yun, parang, tas narinig ako. Niya? Nung isa doon sa grupo, I don't want to name him. Papaaway tayo kay ma'am. Not unless awayin nila ako, diba? Oo, So, tama, sabihin ko tama, pa nila kasi I'm just speaking my truth. So then, sabi niya, tumawa siya, sabi niya, oh wow, sabi niya, grabe, DOM. Sabi niya, sabi ko, oh my, sabi, parang ako niya, oh my, sabi ko, oh gosh, sa friend ko, naku, nakakayan. Tapos tumawa lang naman sila. They're like, I think they're used to it naman, and they're like, adults na rin, diba? I'm 35 that time. So, I'm turning 35, basically. So, nung time na yun, gano'n na. So, bumaba kami. Tapos, kaya ako I thought, kasi siya, bagong opera siya, natanggalan na kasi si Tony Boy ng lungs. Yeah. Nabawasan na siya ng lungs. Yung time na yun. Oo, kasi, one lang. Kaka, Opera lang, Yossi, and may emphysema siya and all. Then, so sabi ko, nung kami, may isang guy nangungulit talaga sa akin. Sa kilala rin niya. Tapos parang, sabi ko na irita na ako. Yung alam mo yun, yung parang, Pinoy, kilala rin siya. Na kinukulit niya ako kasi, type niya ako, whatever. Mas bata. Mas bata. So then, kasama rin nila. Then he was there, siya lang hindi umiinom. Kasi bagong opera, hindi ko to alam eh. Pero nalaman ko, kasi kinuwento niya sa akin, sabi ko, akala ko mabait mo, hindi ka nagsismoke, you're not drinking. Ang bait, tas water lang. Kasi pala kaka-opera na. Oo, yung pala kaka-opera. 6 months daw siya, hindi pwede uminom. So I thought, siya. So parang siya yung pinakamatay nung nandun. Tapos parang sabi niya, tinanong niya yung friend ko, sabi niya, ba't di ko nakikita yung si Cathy sa labas? Sabi niya, hindi kasi siya lumalabas. Sabi niya, hindi talaga siya lumalabas. So ganon. Then, after nun, so nagkikwento. Tapos isang drink lang ako, kasi scotch yung ininom ko. Hindi ko, sabi niya, parang hindi naman nauubaba kasi yung drink mo. Kasi I'm driving, di ba? So yung ganon, doon nag-start. Kasi kakansyawan kami na, sige, si Cathy, chef to. Ginaganon. So sige, I'll just cook for you guys, kansyawan. So sabi, at the time, parang kakarating lang niya, but he's leaving again for abroad. Okay. So ganon. So parang ganon lang nag-start, friend muna. Tapos, yung style niya kasi niligawan niya lahat ng friends ko. He was so nice to all my friends. And yun nga, alam niya kasi I do like, tumutulong ako sa tao. I'm a generous person. Hindi ako pwedeng hindi generous. And niligawan niya, meaning, tililigaluhan. No naman, parang tinutulungan mag-dinner sa kami, tapos yun, Dinideliver very lagi. generous. Oo, dinideliver. Yan, ganun siya. so yung parang nagpapalakad. Yes. Oo. Pero indirectly. Ikaw pala siya Nagpapalakad. ang target. Pero hindi kasi ako assuming na girl. Kasi I'm Oh. super surrounded with guys. May kuya is, di ba? Yung kuya ko kasama ko nung bata ako. So exposed ako. And with my job, hindi ako yung tipong, hindi ko nga malalaman kung may gusto sa akin yung lalaki. Alam mo ba yun?
Natatawa lahat ng kaibigan ko, may gusto yan sa'yo. Tapos hindi Wala. mo pa alam. Hindi kasi you need not, I guess hindi lang talaga akong nag-iisip ng, hindi ako feelingera. I guess ganun, no? Kasi ang hirap sa job ko kung lahat ng isipin ko may gusto sa akin. Sobrang ganda naman tingin ko sa sarili ko. You are really pretty. She's really gorgeous. No, I think because of like, it's spiritual na yan. Alam mo yun, if you're really, really closer to God, parang lahat na magre-reflect outside from the inside. And I believe in that. Ayan ma'am, yung pagiging Christian mo, kailan yan? Well, I was a Christian when I was 19. Nagpabaptize ako sa Christian Gospel Center in Binondo. What was very special or memorable Yeah, it when was. it happened to you? Yeah, it When you was got nung baptized? first one ko. Kasi I was going through like, my family's going through a lot. Parang naghiwalay yung parents ko. And hirap ang buhay namin that time. Tapos parang ako kasi, wala akong bisyo. So, wala akong ibang pupuntahan. Di ba, hindi ako yung batang umiinom ka ng time. Ngayon, hindi ako ganun din. So, yung maganda lang doon, like, may naging kaibigan ako, doon lang niya ako dinala. You know, I think God is guiding me that time. Pero alam mo, the devil will always attack you by the time na pag decide kang isusurrender mo yung sarili mo. Kasi right after that, na-rape ako. Sorry ma'am. Na-rape ako. So, yeah. Well, sa How house, you say right after your after na-baptize ako and everything, after a few months, na-rape ako. Then I was like, diba, there's a lot of happening with me. So parang, tapos pumunta ako sa Panginoon. Tapos when you were young and you were so broken, tapos hindi ka pa, I think, hindi ka pa ganun mature, then something happened to you. Like the devils try to retract, parang hilain ka. Which is what happened. Which is what happened to me. Kasi, I questioned him that time. Why? Bakit? ano yung sitwasyon? Bakit nauwi sa ganun? A group of friends, parang what we're doing is, yung iba, kaibigan ng kapatid ko. So like, kasi kami ang kuya ko, inseparable kami before. At the time, hindi ko alam na nagdo-drugs na siya. Kaya sabi ko, kaya hit na hit ko po yung droga. Kasi So, kaibigan ni, Yes. kaibigan ni kuya mo yung kaibigan ko. na-rape sa'yo. Tapos, like, inseparable kami. Tapos, yung kuya ko kasi, hindi kami naghihiwalay. And in fairness sa kanya nung bata ako, kaya nga ako, virgin ako na narape ako. Kasi he was always there for me. Nakaprotect ako with friends. That's, that specific time na unexpected kasi kaibigan niya yung gumawa. Kasi bumili sila ng ice. Naiwan lang ako. Sa bahay? Sa bahay ng grupo. May isang friend na may-ari ng bahay. Siya yung Doon host. uminom. Oo. And hindi mo expect. Hindi mo expect na gagawin yun. Kasi super close ako. Alam mo yung typical na batang babae. Hindi na bata. Pero kasi if you're surrounded with guys, kasi nasanay ka lumaki kasama lahat, parang kuya mo eh. So sinasakyan ko sa likod, nakalimutan ko, nag-grow na yung boobs. You know what I mean? Di ba? Parang Wala ka talaga mali siya. siya. Wala. no? Kasi di mo naman alam na may itsura ka. Alam mo yung ganun, di ba? Wala kang ganun kasi you feel safe because you feel like family mo sila. Di ba? So that's what happened. What happened doon sa lalaki mo? Nagdemanda ka ba? Pinakulong mo? Sinumbong. Or Hindi ko sinumbong kasi nga, okay, tabu sa family ko yun. Very conservative yung family ko. Ako lang hindi kinasal sa family namin. So, hindi ko alam na mabubuntis ako. Hindi rin alam ng kuya ko na may nangyari sa akin. pero naging kayo? Hindi. Eventually? Hindi. Never. So nabuo yun? Mm-mm. Yung parang, yeah. Tapos parang yun na. Nabuo siya. Yun yung first child ko. Oh, I'm sorry to hear. I think it's of no idea, no? Kaya Yeah. no information Yung information. that you're sharing with us. And, you know, sorry na speechless ako. No, you know what? It's okay. You don't need to say sorry. Kasi that experience make me who I am now. Di ba sabi nga nila, parang dalawa lang yung pwedeng mangyari sa atin pag may nangyaring bad sa atin. It's either it will make us or break us. And I guess yung Diyos talagang, siguro din, sa akin, ang naramdaman ko noon, dinala niya ako dyan sa posisyon na yan para maging okay ako, maging matatag ako sa kung ano nang dadaan. Baka ito nga di ba? Kaya ako nandito now. You know, kailangan ko maging broken muna or mamatay muna ang part ng buhay ko before ako maging whole again, to be born again. Alam mo yun? Si panganay mo ngayon, ma'am, kamusta siya? Okay siya. Aware siya sa... Aware siya. Aware siya. Aware siya. And, walang nangyari dun sa guy kasi parang wala na lang. Kasi Did he parang, apologize at least? no, kasi ang lumabas nung parang pinalabas naging jowa ko. Kasi friend kami. Kasi hindi ko alam ano sasabihin ko that time. Alam mo yung ganon? Parang sige na lang, yung ganon nangyari sa akin. Did that incident take a toll on you na para makita mo ang buhay as harsh? And then, syempre, you were 19, you were so young, and then magkakaroon ka ng anak. Somehow ba yung galit mo na ibuhos mo dun sa ayoko ng bata? Yung Oo, ganon? wala. Kasi, ang nakita ko that time, ayun ako, iyakin talaga ako, iyak ko. Kasi syempre pag naalala mo, di ba? Ang nakita ko that time, nung nalaman ko na, yung hindi mo pa naiintindihan kung paano mangyayari ito lahat and everything, wala naman akong cellphone, hindi naman ako mayaman. Then, ano siya, parang ang nararamdaman mo lang na, anghel yun, binigyan ni Lord. May ganun kasi yung dad ko, ano po siya, maka-Diyos siya. Kaya ano lang, yun lang inisip ko, na parang, bahala na.
Yun lang naramdaman ko. Yun yung katotohanan. Itong sinasagot ko, bahala na, hindi ko alam. Parang, anghel siya, wala siyang kasalanan. Tapos separate yung parents ko. Tapos, biglang lumitaw yung mama ko for that. Bigla siyang bumalik, yun nalaman niya. So, hindi ko siya nakikita for the longest time kasi separated yung parents ko. Tapos, ang ginawa pa nila sa akin that time is, tinira nila ako, yung guy. Kasi yung family ko, parang, hindi sila naniwala ng hindi siya boyfriend. So, tinira nila ako kasi tapos wala akong mapuntahan, so I need to go there. Tinira nila ako sa isang, alam mo yun, meron silang building sa Kamuning, sa second floor. Hindi pa tapos. Nakatira lang ako doon. Ang bed ko is, ano lang, bed lang, nasa sa floor, kutsyon. Tapos, industrial fan. Ganun na buhay ako. Until you gave birth? Until I gave birth, yes. No, there. Tapos kinuha ko ng, ng mom. Bale, lola, nung naka-aksidente sa akin, kinukuk niya ako hanggang nanganak ko. Doon ako sa kanila, napakabait ng ganda. Pero ngayon, okay kayo nung family na yun? Okay lang naman. For a while, hindi ko kasi alam na yung mom, kasi yung mama ko, while I'm working, siya nag-aalaga ng panganay ko. So, she's trying na magkaroon ng relationship. Pero, siguro kasi hindi kami mayaman or at that time. So, hindi kami accepted, diba? Tapos, hinayaan ko na lang, walang relationship, yung anak ko at yung family. Itong chapter ng story mo na yan, you opened this up to your former partner. Yes, everybody. He knows. And Everybody. then the men and women of high society, they know this. Yeah. They never use this against you. They do. They do. Because yun nga, I was about to ask the second question I have. Because you look so pretty and I'm very sure na yung mga men na yun were somehow attracted to you and made some partners of them insecure also. As if you stepping on their toes na, they call you names. They say you're cheap. You know, They say you're Oo. a gold digger. Yeah. They say you're, excuse the term, you're a prostitute. We don't Yeah. believe it. Yeah. We don't judge it. prostitute, ang galing. Yes. Let's address this. Yeah. How do you feel about this? Well, nung una, kasi 10 years akong ginaganyan 10 years kasi kami ni Tony Boy. So, una, na-meet ko si Tony Boy, I'm a stylist, fashion stylist, na I have a fashion school. Then, yung ex ko naman po, hindi rin mahirap, mayayaman. Di ba, hindi ko nga alam kung bakit sila attracted sa akin, di ba? So ako, parang, ang nangyari sa akin that time, I guess, at first affected ako kasi I need to protect my children. I have 4 girls Parang lalaban mo yan parang, ako nga, lalaban ko ng patayan yan. Kaya talagang, sabi ko nga, if there's one thing, isa lang, pag may nangyari, I'll die for my children. Parang gagawin ko lahat. Pwede ka maging criminal for your kids. Lahat ng nanay naman. Diba? Oo. So, ganun yun Parang you protect them, you'll get mad at them. Diba? Emotional tayo bilang mother. We have the right to do that. Pinanganak na, dinala natin sila ng 9 months, naghirap tayo with them and everything. So, when they address me that, number one, I always tell, even yung close friends ko, pag, Kati, sinisiraan ka ng ganito, sinasabi, dati ka raw prostitute. May kapangalan kasi ako, nakarelasyon ng isang kapatid din ni Tony Boy na bunso. So, magkapangalan kami. I'm not saying naman prostitute siya, diba? Pero, magkaiba kami ng work before, diba? So, I don't know her, but magkapangalan kami. Sa mga anak ni Tony Boy, may mga nakasundo ka? I cannot say na nakasundo ko. I can say na naging civil ako, yung bunsong anak niya, si Gabby. Kasi mabait naman yung bata. Yung eldest kasi never ko na-meet. Si Margie, hindi ko rin siya na-meet ng person. When you say tapos- bunso, how young is this? Hindi ko na matandaan, mga 30s siguro. I don't know anymore. Then, 20s pa siya nun 20s. Nag-aaral pa siya nun. Exchange, nung nakasama ko siya sa Paris, exchange student pa siya nun. So, okay. Siyempre doon sa mga anak, may mga naging hostile sa'yo. Oo naman. Yung eldest niya. How hostile is the hostile? Malala. Yun nga, yung kung meron yung... Dumarating sa point na nag-argue kayo? I know, we never, like what I said, never kami nag-meet, O never in person, which is so sad. Kaya nga, I don't think na deserve kong maranasin. Hindi ka nakilala. Hindi ako nakilala. Unahan ako ng paninira. And ako na lang, nanay din kasi ako, and nakita ko rin yung sa kids ko, nagkaroon ng girlfriend yung dad nila. Na nagre-react or like, they don't like it. Kasi nga, I guess, nabe-brainwash din. Ako kasi I never, ever teach my children to hate whoever, kung sino man yung maging karelasyon ng dad nila. Palagi ko sinasabi, ganyan yung chance. Kasi sabi, Mommy, she's copying you, she's cooking your collagen. Kasi, your favorite food, gagalit sila, she cut her hair like you, ganyan. So ako naman, no, it's okay. Sabi ko, you don't like it. Don't you like it? Sabi ko, kasi she's trying to please you, diba? Dapat you'll be proud of it. And, no, I don't like it. Kids.
But these are not kids, these are adults. Like what I said, I respect it. It's just sad. Kasi, I have 4 kids, I have 5. 5 kids. And I have to ask this, I'm sorry. You can always not answer, no? I And will. all kids are of different 3 fathers. 3 fathers. First, Okay, married this ako. one. 3, 1 father. Okay. And last, ganyan. And you were never married? Never married. Never married. Never married. And ang isang Kati Binay is in Binay. Binay ay in her mid-40s. I'm turning 48. Wow. Late 40s na. Okay, late 40s. Masasab, and right now, are you in a relationship? None. I got into a relationship nung nag-break kami ni Tony Boy after almost 2 years. Yeah. After 1.5 ata. I had a relationship. I tried. She said, Hindi niya yata nakayanan yung story. Wala nang Masabi. Wala nang hindi. Parang sabi, naku, nagka-relationship, wala na akong lugar. Joke lang. No, then, he's American. Oh, Younger than me. Afa. Afa. No, kasi it's so, kasi nagkaroon ako ng trauma. Kasi nung may hiwalay kami, sinasabihan niya ako, hindi ka na magkakaroon ng boyfriend sa Philippines. I will not allow you to have a relationship here. Sisiraan kita at gagawin ko lahat ng Why? everything. Hiwalay na kayo. Yun na nga, kasi tapos siya, ang dami niya naging karelasyon. Oo. Nauna pa siya sa akin, di ba? Well, ako, palagi ko sinasabi to, may kabaitan naman siya. It's just that the people who surround him, and if they're doing alcohol, they're doing their vices, iba yun eh. So, sip-sip, di ba? Kasi I'm one of those, maybe I can say that ako yung nag-iisang babae talaga na, in a way, kahit paano nagbago siya. Okay, why did the relationship with the American did not push you? Masyadong pogi. So nabuli. Marami kang Oo. Tapos, syempre, when you just got out from a relationship, you have a little bit of insecurity, di ba? Na, rebound. yun nangyari sa akin. And the good thing about it, we're good friends. Buti lang best friend kami nag-start. Tapos, parang super good friend kasi he was the one who pushed me to go back to be a Christian again. Parang, kasi nakikita niya ako, when I was in LA, nakikita niya ako na every morning I'm reading verses, tapos nag-open lang ako ng Bible, tapos natatawa siya sa akin. So, why are you opening the Bible? Sabi ko, I'm just asking God, then I will just read the verse. Sabi ko, because I don't know how to read the Bible. That's the way to read the Bible. Then he was like, that's okay. That's the way to read it. You're talking to God directly. Then, he is a singer. Naging part siya ng The Voice USA. Oh. Yeah. So, And you met him there? Kasi I met him nag-ano ka there ng with a USA, friend. Yeah, with a friend. Kasi yung friend ko, binugaw ako. Pinakilala. Oo. Di ba? Yung intimidation nawawala. Hindi kasi nakakatawa yun. Kasi niloloko pa na, napakalola mo, 5 na yung anak mo, napaka-virgin ka pa. Kasi nga hindi ako malabas. So, tapos, syempre, parang ilan lang talaga yung naging boyfriend ko, 4 lang talaga yung nakarelasyon ko. Nagkaanak pa ako, si Tony Boy lang yung wala, di ba? So, nakakatawa. Kasi syempre parang culture shock ako. Mga kasama ko puro bakla. So, Kaya pala kasiyahin. Correct. Kasi isipin, pero when grabe yung pandemic, when I was so down, pinupuntahan nila ako every day. Kaya hindi ako judgmental. Kahit bakla ka, tomboy ka, basta mabuti puso mo, okay ako. Diyos na bahalang maghusga. Ako ganun. Meron nga dyan mga diretsyo, mga lalaking akala mo, totoong lalaki ka mo ako, nabuli ako ng mga, akala mo, matitino, di ba? Yung ganun, mas eto pang mga kaibigan ko, mas matino pa. Kahit sabihin mo bakla or tomboy sila. They were there for me. Pero syempre, when you were there, syempre yung gimmick nila pang bakla, di ba? Punta sila sa mga bar na. So, hindi ko kaya, di ba? After all these years na, ang daming failed relationship na nagkaroon ka, probably betrayal, ang daming kasinungalingan din, lies, no? Tapos yung mga made-up stories about you. Yes. And you are on your own, you're single. May mali ba sa isang kaibigan? Kasi yan ang nagiging notion, di ba? Yeah. Kapag ang ganda-ganda mo, di ba, successful ka naman, happy naman ang life mo, fulfilled naman ang spiritual life mo din and all. Tapos, ang notion kasi lagi is, may problema siguro sa ugali or something that. May mali ba sa isang kaibigan? Alam mo, naniniwala ko, lahat tayo, ginawa tayo ng Diyos na tama. Meron lang tayong purpose. And kaya nangyayari mga bagay-bagay for us to learn. Sabi ko nga, di ba, kailangan mong dumaan, kailangan masaktan for you to realize things na may mali. Kasi pag okay ang lahat, you don't see it. You see everything normal. Second, parang, kailangan mo maging broken, kailangan mo mamatay, as in masagad ka, for you to be able to see what you really wanted in life. Like even this one, yung ginawa ko na paglabas ko ngayon, it's my own free will. Lahat ng tao sa paligid ko siya. Ang anak ko lang na panganay ngayon.
Okay, thank you for transitioning us to this moment Yeah. ng paglabas mo. Mhm. Marlon has set of At questions. sunod ko lang muna yung mali. Okay. Ano ang mali sa isang katibinan? Ano bang mali? Wala akong makitang mali. Kasi kung mali man, na marunong ka magmahal, mali man na pinaglalaban mo yung tama, okay na lang kung maging mali. Alam niyo po yun? Or, Parang narinig ko na yan, Marlon. talaga? Sa isang attorney, Vic Rodriguez. Talaga? Have you read his book? No, apparently, Attorney Vic, thank you for the book. Oh, Wow, Oh my God, talaga? yeah. Nabasa na? Hindi pa. Hindi pa? Oo, kasi, If you read it, parang ganyan. talaga? Di ba, nasabi niya yung minsan na parang, kung maling sagupain kung ano ang kamalian, Mm-mm. kung mali na Maging masama ka. counterflow ka sa lahat ng mali, Yeah. mali na lang ako. Tapos parang ako, sabi ko nga sabihin niyo na lahat ng sabihin. Parang, you can always parang, sabihin niyo na lahat ng masamang salita, sirain niyo na ako, pasamain niyo na ako, magkampihan na kayo. Pero ako, wala akong brother. Sabi na, di ba, vengeful, gumanti ako kasi naghiwalay kami. Ang tagal na po noon, 2021, 2022, magti 3 years na po. At saka nagkarelasyon na ho ako. Hindi yung vengeful. Ang vengeful doon is ginaganti ko yung mamayang Pilipino kasi I know how you guys. And like, gusto ko lang malaman nila kung paano kayo matapobre, manlalait, nangaabuso, you know, yung mga ganun eh. Okay ba kayo ngayon ni Tony Boy? No. Hindi na. No. He did not And- try to reach out nung No. lumabas ka. No. Ma'am, maraming nagtatanong bakit ngayon lang lumabas ang isang katibinan? I was triggered. Ganito yan. Hindi ako nanonood talaga ng news. Mhm. Kakabalik ko lang ng November rin. Tapos, mga February, parang tumitingin-tingin lang. Ganyan. Ang unang nakatrigger, yung sa totoo lang, ang unang nakatrigger sa akin, yung talagang matinding nakatrigger sa akin, yung ba? Okay, what about it? Medyo ano rin namin yan eh. Medyo Yeah. tipping point din namin yan. Oo. So, yung second trigger ko is yung sona niya. Di ba? Yung sona niya, nagsalita siya ng ganito. Nasabi niya, eto lahat, whatever. Alam mo, nagtrabaho rin ako sa Congress. So, alam ko yung kalokohan dyan. Huwag na ho tayong maglokohan. Di ba? Alam ko yung bigayan dyan. Alam ko lahat. So, huwag na kayong magpapanggap. Kasi, you know, baka mag-witness din ako against that. Sabihin ko kung paano kayo kumikita. Alam mo po yun. So, alam mo, natakot ang kanyang tapang, guys. Hindi kasi, alam mo, nakakakilabot, nakakasuka. Alam mo kung nasusuka kayo sa akin, mas nakakasuka. Nung panahon mo, ma'am, sa Congress, ilang percent ang SOP? 30. 30. Same pa rin naman yan. Maabot na ngayon ng 50. Grabe, no? Parang Maabot na 30 ngayon na. ng 50. Di ba, kinuwento 30 ko nga, na. kaya nga nagalit sa akin. Kasi nung namatay yung, kaya naman ako naging chief of staff ni Tony Boy. Nung namatay yung chief of staff niya, for some reason, he was like, Mom, ikaw na lang pumalit, huwag na kayo maghanap. Ikaw na lang. Pinipilit niya ako kasi para ma-protect natin si sir, ganyan-ganyan. Yung pala, I think, that guy, kasi namatay siya sa cancer. Oh. That guy wanted me to see things. Oh, Okay? Kasi, nagulat ako, kunwari, di ba, ang congressman may budget 3 billion, ibibid nila yan kung ano mga project, right? Tapos may mga contractor. So, nagulat ako, may nagpa-follow up ng mga contractor. Tapos sabi ng mama, paano po ba, pwede po ba mag-follow up? Sabi ko, ay, sandali lang po, ayusin pa po namin, kasi ayusin pa po namin yung budget, kasi sabihin pa po ni kung saan po pupunta. Ay, paano po yun? Sabi po sa amin, okay na, nakapagbigay na po kami. doon mo na booking. Doon ko na booking. Si Tony ba, hindi siya tumatanggap ng cut. Talaga? Ang salary nga namin dalawa, hindi ini-split pa namin sa empleyado ng Congress. Hindi namin kinukuha. So, hati sila lahat sa sweldo namin pareho. Is there somehow a realization now na yung pagkakaalam mong hindi siya tumatanggap ng cut is a dark side of him na tinago niya sa'yo? Na most likely tumatanggap din talaga siya. Alam mo, kasi Kasi mahal ka niya, Oo. ingat kayo eh. yeah, ako kasi yung kami magkasama, sort to my children's grave, hindi ko talaga nakita siyang kumukuha. Ayaw niya ng, alam ko yan kasi nung alam ko na yung bago kami, nag-away sila ni Anton Nagme about it. Yung ayaw niya nakukuha si Anton ng cut. Yung pinapagalitan niya na wag kang ganyan. Ayaw niya. Kasi they don't need it. Noon pa man, Oo. naghahanap buhay na ang isang Antol Antol Naglameo Naglameo. sa Congress. Yes. Ma'am, can you testify na during your time as COS, ang liquidation ng budget is by certification? Hindi siya yung kinukuha. Because yan kasi ang isa sa mga sigaw din namin ngayon na nagiging critical of the administration and the upper house and lower house. Dahil yung budget na billion-billion na Yes. talaga, ang liquidation nila is only by certification. Yes. Yes. Hindi That naman, time, hindi naman kasi binibigay sa COA, hindi rin binibigay sa Congress eh. Yung kunwari sa congressman, hindi agad sa'yo dumadaan. Alam mo yun, parang, di ba, I think you know this na, di ba? Parang ano na yan, parang dadaan yan sa, bibigay sa'yo, pero i-allocate mo. Yung mga contractor na yung kukuha nun.
Tapos yung contract, parang wala talagang trace eh. Alam mo yun, in a way. Pero kapag may mga lumabas siya na contractor na nagmamalasakit, hello? Hello. Ma'am, has anyone secured your affidavit or testimony as magiging part ng evidence against this administration? Meron. Meron. Oo, meron na. Magkasama Meron isa na. kami sa mga scoop ni si Ate. Oo, meron. Siyempre kasi kailangan eh. Like, even, kailangan ko yun. At saka, I secure na rin kung if something happened to me, gusto ko magtuloy yung case. That's part of my USB. Pati yung USB mo. Pati yung USB ko. Nandun na. Ito ba yung USB? Ganito Oo. ka lang. Ito po yung USB. Kahit isa na sila, oh. Ma'am, baka maniwala yun. Mic po ito. Mic po ito. Mic po ito. Yun. Ma'am, you Yeah. always say na kapag may nangyari sa'yo, and Mm. all. Some people kasi, and amongst vloggers din, medyo in question kasi yung kapag may nangyari sa'yo. Mm. So, what will happen sa USP kapag nga may nangyari sa'yo? So, wala na kaming eyewitness sa katauhan ng Kathy Binat Mhm. kapag may nangyari sa'yo na collude. Well, part kasi ng USB yung testimony ko. Tsaka yung mga, kung ngayon, sinasabi ko lang yung, di ba kasi sinasabi ko yung casino, right? Mm. Doon kasi, nandun yung mga possible na nag-plan with them to do something for me, like their friends, sino yung mga ka-jamming nila, sino yung mga kasabwat nila, ano pa yung mga possible nilang pwedeng gawin, ginagawa sa government, the way I understand, and all those people na alam kong may ginagawa, alam mo yung ganun. So, nandun siya lahat, basically. Then, sabi mo, di ba, parang, mo pa eyewitness, but if you have a video kasi, that's ano pa rin. Kasi ma'am, doon sa interview sa'yo ni Ma'am Maharlika, Yeah. may mga binanggit ka ng name. Mhm. Siyempre, si Tony Boy, Mhm. si PBBM, Mhm. ang First Lady, Mhm. si Sap Anton Lagdameo, Yeah. May Altenco. Mhm. Voltes 5. Yun na ba yung Voltes 5? Hindi pa. Hindi. Hindi pa. So Hindi, may kasi si Tony Boy kasi user lang siya. Oh, user lang, so merong pusher? Hindi. Paano ba to? supplier, dealer, anong term? Kasi yung sitawag yung Voltes 5 is people who corrupted. Mga, ano ba? Paano ba to? Ano bang gusto niyo? Ang akala kasi namin, Akala namin okay, yung let's Voltes clarify 5 this one. Ang akala kasi namin na Voltes 5, eh yung magkaka-classmate na gumagamit. Oo nga, yun din. So sila. Sila. So, Oo. 5 of them na talagang constant, core group of Core group. users. Hindi kasi si Tony, yung kami ni Tony Boy kasi hindi siya yung kasing dalas. Not unless lumulusot siya sa akin. Naintindihan mo pag hindi ko siya kasama. Pero sa bahay, hindi mo siya nakikitang nagsosolo. Like, Alam ko pag gumagamit siya. Kasi may ways. Nakikita mo yung mga, the way Yung mga niya, mannerism, no? mannerism niya. You know. Yun yun. Ma'am, na-mention mo yung session. Were you once also an addict? No, never. nag-try si Tony Boy na alukin ka rin. No. Okay. What happened to me when I was a little, dalawa pa lang yung anak ko. Tatlo yung anak ko. Yung ex ko, pinatry sa akin sa gums. Okay? I find it so weird kasi sobrang parang kami anesthesia and I don't like it. So, nakapag-try ka? Nakapag-try ako. Okay. Ilang Ito yung beses Coke. Ito yung na-try Coke. sa lab, syempre To be na- particular, ma'am, ito yung Okay, Coke. yes. Okay. So, Coca-Cola. So, na-try ko siya. Tapos, I don't like it. Kasi lasa. Mapait. Parang tawas. Mapait nga tawas mo. Pero ito iba, parang konti lang yun, pero grabe yung manhid mo. Tapos anong tama na? Anong tama sa'yo? Gising. Gising lang. Pero mabilis lang yun kasi sa gums. Hindi ko alam kung ano yung tama sa akin. Doon sa I guess doon sa Voltes 5, ma'am, anong tama nila? Ano yung nagiging kakaiba sa kanila pagka nakatake na sila? masaya. Upbeat. Upbeat. Ano sila, magkulit. I mean, hyper, confident, happy. Paano ba sila maging naman? May sounds? Yes, may sounds. Malakas. May band. May band. Oo, we love music. Oh, We love to sing. Si Tony Boy love to sing. Kakanta. So, in-embrace mo na lang din. Oo, sabi ko nga sa'yo, di ba, parang, if you are too blind and wala kang relasyon sa Diyos, yung mga kasalanan normal sa'yo yan. Alam, parang, in-embrace mo lang, parang, okay lang, matatanda na sila, alam nila ginagawa na. You know what I mean? Ganun yung nangyayari sa akin. Tapos parang, okay lang, hindi naman kami, wala naman silang nagagawa sa Kaya akin. naman sinasal. Well, Yeah, well, mentioned yeah, na sinasaktan yeah. ka. Physically, sa relationship ninyo, you were also abused. yeah. Ayan. Because Anong of kalimitan trust. nagiging sanhi para dumating sa point na nasasaktan ka? Selos or high sa drugs or I think, alcohol and mix. Mix. Tapos, walang reason. Like, one time, bigla lang, dalawang words eh. Yung isa, dinidepend ko yung isang tao sa Davao. Sinuntok niya ako, tumama yung ulo ko, nag-collapse ako. Almost 5 minutes, hindi ako magising. Tapos, meron yung scar dito, may peklat ako dito na. talaga? Oo, kasi natanggal yung hair ko eh. So, meron dyan. Hanapin na As natin. in, Yan. ano in, pa as in. siya? May pocknut siya. May pocknut ako dyan. Oh, Yan. shit.
So, nahulog Ganyan ako. karami yung buhok na natanggal. Mm-mm. Hindi And 50 Hindi, million, na ano ko may eh. stitches yun? Hindi ako Hindi. dinala sa hospital. Ah, talaga? Ganun palagi, hindi ako naladala sa hospital. So, yung isang worst, Ilang years na kayo neto, ma'am? Yung Bago unang lang. pananakit sa'yo? Nung unang pananakit? bago lang, Bago lang. as in, upa lang. And it's public. Public. Public, maraming tao nung nangyari. Kasi gano'n naman siya, pag lasing na or anything, wala na siyang pakialam. Yung isa is like, we're home, I'm home, I took a shower. Kasi yung bahay namin, dati sa Alabang, is yung shower and cabinet area ko, dressing room ko, magkahiwalay, sa kanya iba din. Pero nandun sa masters kasi yung akin. So dumating siya, lasing siya and everything. Hindi niya nga raw matandaan yun eh. Hindi ko alam kung sinabi lang niya. Tapos syempre, nag-underwear na ako and everything. Tapos sabi niya, bakit nagpapasexy ka? Sabi niya, ba't ka nagpapasexy? Bakit kasi miligo ako sa magandang underwear. Kasi gusto ko kung maganda ka sa labas, dapat maganda ka lahat. Anyway, so, sabi, ba't ka nagpapasexy? Ha? Hindi ako nagpapasexy, no? Sabi niya, sino pinapasexy yan? Wala. Tapos, ako ba? Ganun siya. Oo naman, ikaw lang naman eh. Gano'n na lang ako. Kasi alam ko na yung trigger, di ba? Ayoko nang patulan. Lumapit siya sa akin, sinasak niya ako ng ballpen sa side. May scar din ako dyan. Ayan, oh. Gumugo. Ballpen? Ay, Saan naman galing ballpen? Meron yan. Sa kanya, may gusto ballpen. yes, merong kiloy ba na? May key. Para siyang hindi siya kiloid eh. May tawag siya, hindi ako kiloid. May isa pang term. Basta anak siya sa balat. Nagpeklat. Tapos, I have a friend. Sabi ko, huy, may kasi na-infect. Uy, meron na parang Hindi ka rin ng nasa hospital. hospital. Oo, buti hindi nila. Kasi ako Kasi ayaw mo. Ayaw ko rin. Tapos ang Ganyan ginawa, ka. na sinago ko rin sa maid, tinago ko. Tapos ang pinalabas ko, kasi na-infect. Yung para siyang nagka-pigsa. Sabi ko, may pigsa ako. Tapos yung friend, may isa akong friend, nagtanong pa ako sa kanila na, uy, may pigsa ako, ano pang gamot dito? Para makakuha ka ng gamot. Oo, na para paano ko ba gagawin? Pero alam ko ng beta dahil pag-infect. Yung nga Tapos sabihin pero ko, better din. natatakot ako that time na pag pumunta ako ng hospital, ma-question ako. May ganun ako eh. Alam mo yun? Di ba parang, Na may iskandalo, no? Oo, May yung parang iskandalo. palagi ko iniisip kasi ang dami nang nangyayari sa akin, lahat ng tao, gina-judge ka na and everything. So, At iniingato mo yung pangalan niya. of course. Kasi mahal Choice mo. mo hindi lumaban because Of malaking tao ba siya? Hindi, kasi mahal ko siya. Gaga. So, gaga ka. Di ba gaga ka nga daw pag sa pag-ibig, tanga, gaga, martyr, Nanglalambot bobo. ako sa kwento niya na parang kung ako yun, nakasampal na ako doon. Of course naman. Siyempre, binato ko rin naman siya ng cellphone. Pero Nakaapat naman akong cellphone na nasira. Pinapalitan naman niya the next day. Alam mo, pinagtatawanan ko po ito ngayon, pero noong mga panahon na yun, I was so broken. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kapag talagang yung Diyos binuo ka na ulit, lahat yan, mapag-uusapan mo ng walang hiya. Yeah. Hindi ka mahihiya. Kasi kinikwento mo yung katotohanan, experience mo sa buhay. Kung pag nagiinuman sila all the way, nandun ka, ano lang ginagawa? Nakaupo, nagsisilbi. Kasi, Nagluluto nagluluto ako eh. Ganon. Tapos ako nagsaserve kung anong kulang. Inaasikaso So sila. nakikita, although sinabi mo na naman, nakikita mo sila harap-harapan. Yeah. Gaano karami or sino madalas ang may dala ng Supply. coke? Halos lahat sila may kanya-kanya. Bit-bit na. Meron na, may Kanya-kanya dala na na sila. sila. Or either nasa driver, nasa pouch, ganyan. Ang Nasa lumabas mga na station controversial video na lumabas dun sa Amerika. Canister or yung Canister pinaka yun. Oo. or yung Plastic plastic container, no? eh. Ganun ba ang lalagyan nila? Kasi, eto ha, iba-iba kasi. Kasi yun yung front. Pwede kasing kunwari, asin yan, sugar. Alam mo yung ganun. Kasi di ba, pag may mga container ka, Yeah. yun na, pwede namang tawas. Kanya-kanya, may mga code nga sila. Di ba, sa white shirt, meron pa silang, shucks, naiba ko yung notebook ko eh. Nasulat ko to eh. Talaga. So, pero yung pinaka natatandaan ko, white t-shirt. Kasi White natatandaan, t-shirt. sabi ko, kunin mo na yung 20 na white t-shirt. Tapos buti nalaman ko yun, yung 20 grams. Diba? Pwede ka makulong. Ma'am, yung nandun sa video, ganun karami rin ang nakikita mo. Ibig sabihin, bawat individual sa kanila, may ganun karami laging. Hindi Bitbit ko na naman, sa akin, hindi ko nakikita na ganun karami. Ang nakikita ko lang, kasi meron niya sila. Meron pa nga may necklace pa sila eh. Yung parang minsan may necklace Okay, sila, na parang may Meron kutsara. na Oo, tapos parang kutsara na gold, ganun. Meron pa yung parang locket. Iba-iba eh. Ang dami kasi Para-paraan, eh. no? Oo, para-paraan. Meron din iba, publicly talagang ginagawa nila, they don't care. So personally lang dinadala, hindi dumating sa point o wala ka nakita na ultimo yung mga security nila, mga bodyguard nila ang tagadala nung Meron. Nasa pouch nga, kunwari, kunin mo yung bag ko. yung Pero I don't know kung alam ng security nila ha. Na nandun sa Oo, nandun. ano na pero alam ko na yun. Tapos, kasi I think kaya hindi na ako type eh. Kasi hindi nga ako gumagamit. Nalaman ko nga lang yan eh, nung in the middle of our relationship. Kasi 10 years kami. Na nagtataka ako, ba't galit sila sa akin? Tapos sinisiraan na ako. Sabi ko, wala namang ginagawang masama. Parang, bad shot yan, huwag niyo isasama dito. Ba't nandyan yan? Tapos, na naririnig mo. meron ako one time narinig na talaga, why is that bitch is here? Tapos parang sabi ko, just
lumapit si Tony Boy that time. Tapos, sabi ko, sino raw yun? Tapos di ko pa alam ako. Kasi dami rin naman namin. May mga tao eh. Hindi ko talaga alam. Okay. Kasi nga may ibang babae, tapos may dumating din. So I thought, baka may kaaway. Someone else. Kasi, paano iisipin ikaw na wala kang ginagawang masama sa kanila? Di ba? Yun na sabi ko nga sa'yo, hindi ako assuming. Tapos parang tataka ko, bakit may ganito? Tapos yun nga kaya ang kinwento ko, di ba? Doon ko nalaman, nung time na nag-away pala si Anton, at saka si Tony Boy, dahil sinita siya ni Anton for, sinita ni Tony Boy si Anton na, huwag kang kukuha ng kickback dyan and everything. I was there. Feeling ko napaya siya. Tapos the time, nag-away talaga silang magtsuhin. So the people around them, parang nagtataka, bakit magbati na kayo? Ang ginawa pala sa akin that time, siniraan ako, sinabihan niya ni Anton yung grupo, na sinisiraan ko siya. Na ako yung reason ba't sila nag-aaway. Kasi ayaw rin namang ikwento ni Tony ba yung story. Pero kinuwento niya sa iba. I was there also. Sa Davao, kinuwento niya sa ibang kakilala na ayoko kasi ganito, ganyan. Alam mo yun. Tapos ako na pala yung masama, wala akong mali-mali. Alam mo yung ganun. So, yung mga tao nagalit sa akin na, ay, nakikialam yun si Cathy, bakit ganyan? Ako nakikialam, anong mali ko? Bago lang kaya kami nun. As in, 1 year pa lang kami nung when it happened. Alam mo yung paano yun? Anong pangingialam ang tinutukoy nila? Yung napagsasabihan mo si Tony? Sinusulsulan ko lang. Okay, one thing is like, kasi nga di ba nag-stop siya gumamit? And he buy for everyone. Like, he's very generous. Like, kapag yung droga, He buy for everyone. Yeah. So, alam ko yun. So, bibili siya ng madami, libre yung iba. Siyempre, yung ano na yung fact na yun, di ba? If you're a user, parang laking bagay. No? Kanino binibili mo? And paano ang bilihan? Well, may tinatawagan sila. May friend na tinatawagan si Kilala Tony mo? Boy. Oo naman. Kilala ko naman. Kilala ko talaga. Diba? Nasa high society din itong pinatawagan. Sa circle. Sa circle, Sa circle. businessman, politician, Hindi siya politician. businessman, I can say, ano lang, parang Chihuahua. average, normal, Runner nila. friend nila, The runner nila. na ganun din ata talaga yung negosyo. would you know, ma'am, kung saan galing to? Galing bang abroad to, itong mga... What I heard from them, some are galing sa abroad, nadadala lang. Some are bringing it in. Pero iba, galing dito. Napapalusutan ba yung ano? Of course, syempre, nagpa-private plane. Kaya-kaya talaga Oo naman, pag inside private the plane ka, kaya mo yun. Kasi, meron kang, especially pag politician ka, meron kang hindi na i-check yan eh. Hindi naman din nalalapitan na ng aso yan eh, di ba? Parang ako, ilang beses ko na experience yun na wala namang asong lumalapit sa mga bags mo eh. So, Ms. Cathy, can you say, kasi nung election, 2022, then President Duterte said na merong isang kandidato na gumagamit. And in-explain niya na gumagamit yan sa yate, sa aeroplano, mayayaman niya mga yan. Can you say na tama siya? And he was referring to then candidate BBM? Oo naman, kasi kilala niya sila. Alam mo yan, magsisinungaling ba yun, mawawala sa kanya? Di ba parang lahat ng tao siniraan na siya. Di ba? Parang, for what? Di ba? Miss Cathy, nakita mo sila paano maging high, di ba? Ano itsura ni PBBM at saka ano itsura ni Lisa Araneta Marcos pagbangon? Mahilig sumayaw. Sayaw ng sayaw. Tsaka happy. Tsaka, si Liza yun. Si Lisa. Si BBM, kasi very, siya eh. Di ba sabi ko nga, very reserved in a way. Okay. So, nung first time ko siya na-meet, masumit siya. Okay. Si BBM. Feeling ko that time kasi nasiraan na. Alam mo yun? Pero, kasi ngayon ko lang nare-realize. Kasi di ba, 10 years siya na eh. Alam niyo po, audience, sa 10 years, dahan-dahan kong nadadissect yung mga stories eh. Yung parang naalala mo in the process. So, na-realize ko tinanong ko pa nga si Tony Boy doon. Sabi ko, hindi siya people person, no? Sabi niya, oo. Hindi. Kasi sabi niya, hindi nga yung bagay maging politician. Kasi hindi siya people. Oo. Tapos sabi ko, nag-usap pa kami. Alam mo, in a way, kasi meron niya na trauma response. Kasi parang all these years, parang nababawi siya eh. Tapos bata pa siya, tingin sa kanya, masama ugali nila, corrupt sila and all. So, naiihiya siyang makipag-engage siya. Hindi niya kilala talaga. Pero syempre, from the distance, nakikita mo sila. Sabi mo, nagkakantahan, inuman, happy-happy, di ba? Ang isang Lisa Araneta Marcos ba, clingy or touchy sa mga ka-jamming na lalaki? As Oo naman, parang siya, parang friendly, di ba? friendly, yung friendly. Maagasete, ganyan, di ba? Hindi mo nakita yun? Well, na-experience ko sa HQ na gano'n siya. May sweet moment siya na ganyan. But then, of course, what we can also say is, sa HQ, during the campaign, BBM was also not very people-oriented or people. Umiiwas siya, di ba? Umiiwas. Oo, At kung hindi kanya core group, you have to, kapag at may message siya, it has to
course through someone, na core group niya. Yeah. At ibababa na lang. Nahihirapan siya mag-trust. Kaya ang nakikita ko, kaya ang sinasabi ko, hindi siya nagpapatakbo ng Pilipinas. Alam ko, ako kita ko yun. Hindi siya Sino nagpapatakbo ng Pilipinas? Asawa niya. Asawa niya, di ba? Kasi hindi nga siya ganun. How can you be a president if you cannot even face the people? Ha, di ba? Bago ka maging leader, kailangan kaya mong harapin, di ba? Ang tao, di ba? Kahit mapanegosyo pa yan or anything. Lalo na presidente ka, you need to be answerable to the people. Nakita mo ba ang isang Lisa Araneta Marcos na binubulyawan ng isang Bongbong Marcos? Hindi ko yun nakita, pero alam ko nangyayari yun. Kasi nakwentuhan ako ng isang beses lang talaga ni Tony Boy. Sabi niya, Bulyawan or bugbugan? bastos daw. Hindi niya gusto. In so many occasions na nakasama ka sa grupo nila, did you see the First Lady na actual niyang sininghot ang isang white powder? Sa akin, nung inoperan niya ako, di ba? It was an offer, Oo, but did you see her inoperan like niya do the thing? With them. Pag pumunta na sila doon, tapos they did it. Okay. From the distance, no? Oo. Na Kasi alam mo, humihit. Ano yes. yung humihit? Sumisinghot. Oo, sniff. Oo, Sumisinghot. sinisinghot. Tama ba? Sniff. Sa Yeah, ilong. sumisinghot. Sa ilong. Hindi kasi ako naninigarilyo. Oo, hit is pusok eh. Oo. So sa ilong. Oo. Na nakikita mo from afar na ginagawa talaga. Yes. Sino pinaka-worst na malasing sa mga personality pa lang na binanggit mo? Yung binanggit natin dyan. Sino pinaka-worst na malasing sa kanila and mabangag? Si Anton. Si Anton. Anong ginagawa ni Second si Tony Boy. Anong ginagawa ni Anton pag nalalasing? Lousy, tapos loud, tsaka, alam mo yung Ang tidy na talaga. ang dumi, alam mo Tidy. yung, Yeah. yung lumalawan. Yung sweat sobra, no? Ganun Yung talaga, sweat. ganun talaga sila. They smell. You smell it if you do drugs. Yun. Iba. Alam mo yun, nakakasad nga. Kaya nga sinasabi ko to palagi, even with my kids, yung nangyari na sa anak ko, sabi ko, galit na galit. Sabi, tanga-tanga mo. Bakit mo ginagawa? Napakatanga mo. Feeling ko kasi lahat ng nagdadrugs tanga. Okay, you mentioned Hindi ko maintindihan. your kids kasi one of your kids got involved also. Yes. Who influenced you? Ano to? Ito yung panganay. Yung panganay ko. Who influenced her? Part of their group when I'm not around. The elderly group or also the sons and daughters? No, the elderly group na may mga barkadahan. You know, sa clubs kasi, di ba, sa mga bars. Siyempre, yung anak ko may mga kaibigan. So, yung mga kaibigan niya, kaibigan sila. Sinabihan ko siya kasi may nag-warn sa akin that time. Sabi ko, anak, wag ka. Okay lang lumabas ka. Kasi very open ako with my kids. Parang yung relationship namin transparent. And dun ko talaga na-feel that time. Dun lang siya nagsinungaling. Kaya you know for a fact there's something wrong. Kasi nagtatago siya. Tapos, ang ginawa niya that time is like, may inuutos ako 6 months na hindi niya pa nagagawa. Tapos hindi niya ako sinasagot sa phone. Pabalik na ako, 6 months kasi ako 6 months sa States. Diba? Tapos, pinasundan ko siya. Tapos pinabantayan ko. Kasi winarningan ko kasi siya. Sabi ko, wag ka talaga. Kasi may nagsabi sa akin na i-implantan ka, gagawa ka ng problema. Alam mo yung ganun. So, wag mong gagawin yan. So, buti na huli ko, in a way. Alam mo yun na umami naman siya. Nung nahuli mo siya, nalulung na ba ito? Hindi, kasi less than a year. Okay. Pero it's starting there. Kasi cocaine talaga super addictive daw yan eh. I don't know pero kasi I never use it. Pero lahat ng sinabi ko na ang hirap na raw tanggalin, hindi mo matatanggal na long term use. Tingnan mo naman yung nakaupo ngayon. Correct. Sa bagay, ex ko, di ba? At the time na bata pa siya, meron So, sa tingin mo up to now, storya. gumagamit pa rin ng isang Bongbong Marcos? I think so. May manifestations of Nakita ko yung mga interview niya, grinding, yung gano'n siya. Skill, no? Yung tumitigas yung dito. Yan ang tingnan nyo sa mga cabinet members. Tingnan nyo, tapos yung skin, yung mga mata, yung skin nila, grayish, brown, yung mga gano'n. Kita mo. Si Sandro Marcos, bumisita ba minsan sa bahay niyo? Ay, hindi. My daughter is the one going there. Okay. May kagrupo sila. Kasama rin sa USB, of course, si Sandro. O, syempre, just in case, di ba? Sa mga Duterte, sa mga Duterte kids, of course, taga Davao ka. Hindi ako taga Davao. I mean, natira ka sa Davao. Yes, Natira ka sa Davao. natira ako. Okay. Natira ka sa Davao, and of course, naririnig mo ang isang Basti Duterte, Pulong Duterte, and Sara. May narinig ka ba kahit minsan na gumagamit sila or sangkot sa ipinagbabawal nila? Alam mo, nakakatawa, hindi ko sila close. Right? Hindi sila close. So, basically, hindi sila close. So, ang nangyayari sa akin is, si Tony Boy ang close kay PRRD. Okay. Okay? Oo. And si Tony Boy, ina-isolate niya ako. Hindi ako lumalabas sa Davao.
He doesn't want me to attend events. Bakit? Sabi niya, wag ka attend, even here in Manila, sabi niya, wag ka pag-chismis sa kanya, mga chismosa yan, mga inditera. Ganun ang tingin niya sa society. So, pinaprotect niya. Sinishield niya ako. And you feel the sincere naman yung Exactly, yes. I learned from him with that. Okay. Sincere naman. Kasi like, imagine mo kung naghiwalay kami, tapos, kasi wala na nga ako bawal ako masyadong makapagkaibigan, kailangan pili niya. So, imaginein mo, kapag kunwari, naging close kayo mga yan, tapos eto ngayon nangyari sa akin, nilaglag ako ng lahat, iniwan ako sa ere. Di ba ang sakit? Kasi meron din ako mga, I thought friends ko na kaibigan din niya, na parang, I thought ate ko na, like a sister to me, parang, syempre, I don't have so much friends. So, nung nandun sila, I thought, for 10 years, sila yung friend mo. I got so hurt. Di ba? Parang ang sakit-sakit nun sa akin. Alam mo yun? So, just imagine ko, na-expose ako doon, na feeling ko yung bida, yung parang, kasi syempre, di ba? Sabi ko nga, di ba? Kung gusto kong sumikat, noong pa, ang dali, di ba? Pero hindi Tama. Alam mo yun? So, Hindi ko kahit kailangan. kailan hindi mo narinig ang isa sa mga anak ni PRRD na gumagamit ng illegal Hindi. substance? Hindi. Kasi, even si Tony Boy, nung ano siya, tinanong ko siya kasi na-chismis si Pulong, para lumabas. Oo. Sabi, hindi gumagamit yun. Hindi sangkot. Hindi, oo. Sangkot. Tapos sabi niya, alam ko, may kaibigan niya. Even may ex, sabi niya, mga kaibigan, gumagamit. Pero hindi siya. Miss Cathy, let's address one issue then. Naging babae ka daw ni PRRD. Grabe naman. May ganun chismis. Wow! Ako! Naging babae ka ba ni PRRD? Hindi! Diyos Okay. ko. Another question, Miss Cathy. Natawa ko dun. Pakawala ka daw ng mga Duterte. Talaga? O sige. Okay. Alam ko na merong gadget ang government. I've seen it. Okay? Nakita ko yan. Kaya nyo i-check ang mga emails, kaya nyo mga hack. Nakita ko it. I was there nung pinapresent yan. Nakita ko yan. Kaya huwag kayong di ba? Alam ko yan. Kaya nyo i-hack, conversation, emails ko, public lahat Kaya even ang social media ko, public. Yes. You can check. So, ganyan ka ka-confident Diba? na i-challenge sila. Yes, kasi I never talked to them. Pero I na-meet don't mo na know. si PRRD. Of course, several times. That's why we have photos. Parang ang stupid nga ng mga yung mga vloggers na nagmamaganda dyan para magkaroon ng viewers na nagmamarunong na alam nyo para lang kumita kayo. Naku, Diyos ko. Buti hindi ka napipikon. Hindi, bakit? Babae ang mga anak mo. Ay, alam mo, ang pikon talo. At saka, ba't ka mapipikon? Alam mo naman sinungaling. Diba? Tapos na nga ako doon, I passed through that. Hindi ka mo yung moment na yun na tinawag ka ng kung ano. Oo naman, I tried. Yung way back years ago, iniiyakan ko yun, nagagalit ako. Kasi alam mo, syempre may pride ka rin, di ba? Di ba parang prostitute. Sana nga. Dumating ba sa point mo na ayaw mo nang lumabas at yung kung nasa labas ka man, may pakiramdam kang pinagtitinginan ka at pinagtitinginan? Yes, for like, I lost weight to 2013 Bakit? because of that. Parang kasi siya rin may kasalanan parang sinira. Kasi may ugali siya. Hindi ko to alam before. Pero ang style sa akin ni Tony Boy before, pag gusto niya mag-beach or makasama mga friends niya, mag-babae, mag-lasing, mag-drugs, bigla na siya mawawala. Hindi siya uwi ng 1 week. Nasaan siya? Yun ang ginagawa nila. And yung 1 week na yun, Inaaway niya, inaaway niya ako. Sabihin niya na, inaaway ako ni Cathy. Wala naman kami pinag-awayan. Manifestation yun no? Yung walang, hindi stable yung mind. Alam mo, narcissist. Ang kapag user ka talaga, narcissistic ka, tapos hindi ka pwedeng i-correct, hindi ka pwedeng kontrolin, hindi ka pwedeng, pag hindi ka na kayang i-control, sisiraan ka na. Very evil. Alam mo yun? Yung talagang, if you're under drugs, sira talaga. Sira lahat. Yung parang yung threat sa'yo, kahit walang ginagawa sa yung tao, napapraning ka, feeling mo may gagawin sa'yo. Alam mo yun? Yung ganun yung feeling. Do you have that feeling nung lumabas ka, right after, may mangyayari sa'yo? May ganun ka bang takot na baka balikan ka? Explosive yung mga sinabi mo. Hindi, alam mo, eto nga, for some reason, I'm not scared. Tumitingin ako sa salamin, di ba sa interview ko nga, sabi ko, may time titingin ako sa salamin, matakot ka, Cathy, pinipilit ko umiyak. Di ba, matakot ka. Pero palaging alam mo, ang weird, palaging nagre-reflect sa akin, biglang may, parang ang liwanag lang, may light lang, tapos parang naisip ko lang, si God to Wala talaga, na I just meet a friend a while ago, sabi mo, tumatawa ako na, sabi parang gago. So, ano ba yan? So sabi ko, I don't know, maybe I'm ready. Sabi ko nga, if this will be maybe ito rin yung utos sa akin ng Diyos para i-redeem ko yung sarili ko, then kung ito yung magkakos ng death ko, siguro ito yun, para makabawi ako sa kanya. And yung mga taong takot naman mamatay, yun yung makasalanan. Kasi alam nila, hindi sa pupunta sa langit. Diba? Hindi nila sinurrender yung self nila sa Diyos. Alam mo yun? Ba't ka matatakot? Miss Cathy, may mga senators na malalapit kay PBBM kasi dati rin naman siyang senator. Oo. Sino-sino sa kanila ang nakita mong nakajamming? Ay, hindi ako nakakitang, sabi ko nga, wala akong nakitang senator na gumamit.
Wala. Congressman. Congressman. Marami dyan. Marami dyan. Kaya nga magpa-hair follicle test na, kita mo, Diyos ko naman, sinaalang-alang nyo tuloy eh. Kayo na mismo nag-umamin na parang guilty kayo, angal agad kayo dun sa bill na VP gusto Sara nyo. took the challenge, ha? Exactly. Na magpa-hair follicle Oo, test. dapat ganun. Hindi, dapat ang sagot ng politician is, Yes. sure, why not? Diba? Hindi yung, oh, this is so personal, you know, they have an invasion of privacy. My God, tumakbo ka. Tumakbo kayo bilang nangingigigil ako. Tumakbo kayo bilang public office. The public owe you, di ba, para owns you. Yes. Di ba? Yes. Diyos ko, abogado pa yun? Di ba? Abogado ba siya? Sino muna? Yung Pakisulat. yung, paano ba yung pangalan niya? Yung nagsabi na yun ba yun? Oh, positive yan. Alin? Yan, Positive positive. siya. Ano Malay magamit? mo. Pero sa family niya meron. Sa family niya meron. Tayo tatlo lang naman. Sa family niya, wala naman ako nakita. Siya. Mali natin. Mali may jowa siya doon. Charot. Alam ko may tinutukso-tukso sa kanya na taga Davao din. Pinanggito na taga Davao. Ito na. Taga Davao din. Cheers. Okay, cheers. Malamig na yata. Okay lang. Miss Tati, kami ba binigyan mo ng USB? Oo naman. Bakit Wow, hindi? talaga? Di ba? Diba? Tatago ako. Di ba nalaman nyo na lang? Do you honestly believe that the information or data na nakapaloob sa USB will give answers to many and will give justice to the country? Ngayon pa lang yung ginagawa ko, alam mo, dapat nga yung Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, dapat pinapatawag na muna po ako eh. Di ba? Dapat ang Senate, pinapatawag na ako kasi I saw a news na may lumabas na witness this former in Pogo drug thingy. Ano yun kanina? Yung sa Congress inquiry kanina. Yes, di ba? Parang, di ba drug dealing din yun? Yeah. Di ba? Parang bakit siya tinawag niyo, ba't ako hindi? Di ba? Bakit ako hindi? So what are you guys hiding? Di ba? Parang, tawagin niyo ako. Pero hindi ako pupunta sa inyo. kasi, joke lang. Pupunta ako. Pero pag kinuyog niyo ako, hindi ako sasagot sa inyo. Di ba? Parang katangahan naman yan na, kung pag binastos niyo ako, I'll leave. Miss Cathy, Kasi saan hindi ko kayo papunta to? papatulan. Saan papunta tong laban mo ngayon? Sabi ni Lord, magwawagi tayo. Kasi siya na may gusto niyan. And marami pang lalabas. Alam nyo, marami pang lalabas na magre-witness dahil napapagod na din sila. And hopefully, yung sabi nga ni Maharlika, yung mga bubuyog at ano yun? Hindi. May bago eh. Bubuyog, grupo, di ba? Ano yan? Colony yan eh. Bubuyog at mga langgam. Di ba? Ganun din. Colony rin yan. Di ba? Ang langgam soldiers. Di ba? They go together. Is, dyan sa Congress, malapit ng lumabas yung mga ebidensya ng mga pinagkagawa nila. Kaya yung mga congressman, na po kayo, mag-isip-isip po kayo. Sa ano parang ito lalabas, Miss Tati? Video? Or May personality. may personality mo sasalita? May personality. Yung mga personality na sabi mong lalabas, nakausap mo na ba sila o may pag-uusap pa kayo na gaganap? Meron akong may mga nag-chat sa akin. So parang, syempre ako, I just don't believe it. I just don't believe it. Kailangan kong, makita talaga. Gagawin nila, Hindi lang gagawin nila. Like, I need evidence. Kasi ako eyewitness ako. I've seen them. And I can prove, nakasama ko talaga sila. I'm with my ex for 10 years, di ba? I don't know them di ba? Pag hindi silang eyewitness, pag talagang, nag-work sila doon, di ba? Talagang, nagtatrabaho sila sa Congress, nakita nila, that's possible. But, it's so hard for me, like, to easily believe. Mali mo, bait. Di ba? Yeah. Magkamali ka pa, di ba? Na, Parang bomba yun. oo, di ba? Parang, so ako kasi, mag-isa akong lumaban. Kahit mag-isa ako, okay lang. Alam mo yun, rather than, may, kunwari, susulpot, pero fake, or kung merong totoo, why not? Di ba? Ganun naman ako. So like, I'm passing it to the right people. Hindi kina Duterte, okay? Kasi yun nga kaya sabi, i-check nyo lahat to the right people to check and balance. Alam mo yun na, tama ba to? Kasi I think, ang feeling kasi ng mga to, emotional ka. I'm done. I'm so done with emotion. Wala na pong makakapikon sa akin. Miss Cathy, darating ang midterm election. Mm-hmm. Ito bang paglabas mong to, papunta doon sa meron ka bang ambisyon na tumakbo? Wala nga. Diba? Wala nga, di ba? Sabi ko, actually, dati pa yan, may nagpapatakbo sa akin. Like, sa Congress, may nagpapatakbo sa akin and everything. Even nga nung naupo si Duterte posisyon,
Hindi ko talaga ambition. Hindi ako pwede. Nakita niyo ba kung paano ako kaparangka? Ang dami kong magiging kaaway sa Congress. So, as in, marami magagalit. Sabi ko, sige, magbagong buhay ka na. Bumalik ka sa Diyos. Di ba? Alam mo yun, di ba? Yakap-yakapin ko. Baka mabwisit sila sa akin. Baka mapasok. Oo, baka biglang bumait lahat ng nasa. Sana ganon. Ako naman, I believe na, ako talaga may tiwala pa naman ako na marami dyang may takot pa rin sa Diyos. So, come, please. Bumalik kayo sa Panginoon kasi redeem yourself. Miss Cathy, tutulungan mo ba ang kagaya namin na merong adhikain na maging or suportahan ang isang midterm election na maging malinis na halalan? Of at course. makapagpaupo ng malilinis na tao. Of course. Sa mga magpa-file ng kanilang candidacy, Miss Cathy, matutulungan mo ba kami para magamit ang outlet or channel ng isang Maharlika, ng isang third floor studio, at ng kung sino pang mag-reach out sa'yo para sabihin na huwag itong taong to, Oo dahil naman. itong taong to ay ganito. Oo. Oo. Maasahan namin. Oo naman. Oo, of course. Diyos ko, we only live once. Diba? Miss We Cathy, only have one country. Yeah, di ba? Beautiful. And sabi ko nga, ito na yung chance nila to redeem themselves kasi ang election parating. Ngayon, pag yung mga congressman dyan na hindi maninindigan, wag yun akong iboto. Yung mga, kung sino, hindi na congressman, politician, na sa Bisaya, na nakahalik sa lubot. Lubot is means puwet. puwet. Nila. Oh. Di ba? Oo, di ba? Parang, wag niyo nang iboto, dito pa lang, eto na yun eh. Test na to ni Lord eh. Di ba? Parang nakikita niyo na dito kung anong dapat niyo gawin. Palitan niyo na ho yan ng mga bago. Miss Cathy, nasa harap mo ang isang Bongbong Marcos. Ano sasabihin mo sa kanya? Sir, Mensahe. ang masasabi ko lang, sir, wag po kayo magpagamit. I-save niyo po yung pangalan ng pamilya niyo. Binigyan mo kayo ng pagkakataon ng taong bayan na itama yung mga maling paniniwala sa inyo, yung nakaraang administrasyon ng magulang nyo. Huwag niyong pabayaan na magamit kayo na eto na po yung nangyayari sa inyo. Diba? Parang may anak kayo, diba? Konti na lang ho yung buhay nyo, tanggal na ho yung isang kidney nyo, balita ko, diba? Hindi ako sure. Pero balita ko, hindi ako sure doon, diba? Anyway, kung si Lisa Araneta Marcos naman ang nasa harap mo ngayon, ano sasabihin mo? Maging mabuti kang asawa at saka anak. Yun lang. That's it. Magdasal ka, maging God-fearing ka. Kasi ikaw ang ina ng ilaw ng tahanan. Hindi ako perfect na ina, hindi ako perfect na asawa lang ako asawa, di ba? Pero how I wish, if I'm in your position, I will be very, very happy and feel blessed and will not ask anything more rather than to be grateful na ibalik ng asawa ko yung pangalan ko sa politika at binigyan ako ng pagkakataon na mamamaya. Miss Cathy, isang issue din na lumalabas sa online world is minsan kang na-connect or ang pangalan mo sa ating pambansang kamao. Ano ka totoo? Kasi ako ang fashion stylist niya, image consultant niya, nung buntis ako. Hindi niya po anak yung anak ko. Diyos ko, Panginoon. Pag nakita yung anak ko, mestiza. Ang lakas ba ilong? Tatatapos sa ilong. Kamukha ni nanay ko. Alam mo yun? So, nakakatawa. I'm sorry that I have to ask. No, it's okay. Sabi ko kasi, ask me anything spontaneously. I don't care. I'll answer it. Remember, si Pinoy, naging fashion stylist niya si Miss Miss Uy, di ba? Oo. Minsan din naling Oh, baka dahil yun. Niligawan ni Noy. Pero Hindi ko binasted ni Miss Uy, si Pinoy. Alam mo si Grace, Did he naging try? jowa. Si Grace Lee, alam ko. Hindi. Napambansang kamao. Did No. you try? Kasi ang tingin niya sa akin, ate, nakakatawa pa nga siya kasi syempre nabuntis ako sa bunso ko. Tapos parang sabi niya, ano na be? Ano nang plano mo dyan? Sabi ko, wala. Syempre, papalaking ko yung anak ko, ganyan. Sabi niya, ampunin na lang kaya kita. Sabi ko talaga, ampunin mo ako, mas matanda ako. Sabi, pwede naman yun, di ba? Nasuya ako ampunin bilang ate niya. Palitan ko apelido ko. Nabanggit mo rin, Miss Cathy, sa mga una mong interview that somehow Special Assistant to the President Anton Lagdaneo attempted. Oh, yes. Did Yes. that escalate to something else? No naman. Kasi, tinry ko na, nag-request lang ako kasi kay Tony Boy na pag nandyan siya, hindi na ako pumupunta. Alam mo yun? Or bigla siyang daan, Iwas na. papatawag siya, iwas na lang ako. Kasi hindi ko nakuha yung yung nagsusumbong ako, kunwari after mangyari. Ang sagot lang sa akin palagi is, lasing lang yan, or sabog eh. Handa na ba ang isang Cathy Binag na magmahal ulit? Oo naman, kung yung si God, bibigay sa, sabi ko, yung prayers ko kasi dati, kulang. Alam mo yun, di ba sabi lang, you need to be very specific when you pray. So ang prayers ko dati is like, Lord, bigyan mo ko ng mabait, tapos generous, tapos mayaman. Kahit hindi pogi. Sinasabi ko, tinanong ko kanina, may mali ba sa isang Cathy Binag? Sa pagtatapos natin ng interview nito, I just realized something. No? She's a perfect Cathy Binag, meeting the wrong person at the wrong time. I think you're Oh, thank you. I guess, ako naman naniniwala ko walang wrong person.
it's just happened that there's so many evil things that's going around na if you really don't have good relationship with God, yung solid relationship with God, talagang kaya kang hilahin. Kasi there are good times naman with my relationship. Hindi lang solid kasi we don't have God in the center of our relationship. I'm living in a sin, I don't have a covenant. Alam mo yun? Ano ang dasal ng isang katibinan sa kanyang sarili at kanyang mga anak tuwing gabi? To continue na maging, ako, even my friends knows this. Alam nila to. Ang sinasabi ko, Lord, ang prayer ko, every single time, huwag niyo mabaguhin yung puso ko. Tsaka puso ng mga anak ko. Kasi ang puso natin, ako naniniwala ko, ang puso natin, yan lang ang hirap na hirap pasukin ng demonyo. Pero ang brain natin, kaya i-control. Pero pag yung heart mo, kasi di ba saan ba nanggagaling yung ating love, di ba, from our heart? Sabi ko, Lord, huwag mong babaguhin yung puso ko. Kasi ayoko yumabang, ayoko magbago, yung mga anak ko ganun din. And I'm very lucky that all my children are very humble. Kahit yung pusong yan, punong-puno na ng peklat. Yes, kasi tumigas. Tumibay. Di ba pag may peklat ka, sa labas yan eh. So, hindi na siya basta, kahit bagay sa anak kalyo. So, kahit tumama na yan ng tumama, matibay na siya. Di ba? Kasi ganun yan, di ba? Pag nagkakalyo ka, pag tinanggal mo yung kalyo, sakit, di ba? So, eto, matibay na kahit ang dami yung scars. Alam mo yun? Pinatibay ng panahon. Miss Cathy, kanina pagpasok mo, sabi mo nagtulos ka ng mga kandila. Post ko yun. 400 candles sa bahay. Para saan yun? Para saan yun? We prayed a while ago for like our country. Kasi I'm praying for our country kasi it's the future of my children, yung grandchildren ko, mga anak ng mga kapatid ko, ng mamamayang Pilipino, mga kaibigan ko. Kasi nakakatakot yung nangyayari sa atin na para to sa Congress, sa mga leaders natin, sa AFP, ginawa ko lahat yun. Kasi pinagtiri ko po kayo ng kandila. Baka may nag-orasyon doon. Oo, sabi nga nila, makukulam ako. Sabi ko, wow, sana nga. Di ba? Bakit lahat buhay pa sila? Maraming salamat. No, thank you din. For granting our request. We learned a lot. Ako, I have to personally apologize dun sa mga harsh question ko. Kasi gusto kong ipakilala sa kanila. Yung una namin nakikita sa TV na mukhang naman hindi niya gagawin talaga yung mga binibintang sa kanya. So, when Marlon and I were talking a while ago, sabi ko, Marlon, itatanong ko to. Pero, ang usapan namin, tanongin ka muna namin sabihan ka muna namin kung ano yung bawal itanong. Not sinabi mo na no holds barred. And then, we were trying to brief her kung ano yung magiging condition. But then she started telling her story na sabi natin, hold yan ma'am, mag-live na tayo. Kasi ang ganda na nung istorya. Kaya somehow, nawala din kami sa line-up ng questioning because itong nangyaring to, naging natural at spontaneous. So, maraming salamat. Sa amin, at sa 5,671 live viewers, alam namin mas marami kay Ma'am Marlica. Okay lang, it doesn't matter. Sabi ko nga, mga team replay pa yan. Hindi mo naman kailangan, di ba even nga sa grupo na sumusuporta kung kanino man, hindi mo kailangan ng sobrang dami pero hindi solid. Di ba kailangan mo lang, di ba sabi nga kahit ikaw itself mag-isa ka pero kasama mo ang Diyos, kasi sino kasama mo? Buong universe, di ba? Parang, i-attract mo lahat kasi kasama mo yung Panginoon. Di ba? Ganon din kayo. Kala nyo maliit, walang maliit. Kasi yung pinaglalaban yung malaki. Ang hiling namin at dasal namin ay laging kaligtasan mo dahil sa inyo din. If you hold the answer to serving justice to this country and to our countrymen, mag-iingat ka lagi. Oo naman. Alam ko naman na, tsaka maraming nagmamahal sa akin na ganun din parang si VP Inday na parang nag-offer din ng tulong. Nakakatuwa. Diba? Na alam mo yung ganun. So, sobrang grateful po ako. Para talaga kasi yung ginawa ko, lahat nag-fall into places. Parang tama lang. Parang sabi nga, di ba, parang missing puzzle na nabuo. Tapos eto na yon, tapos eto na pinresent na sa'yo. So ngayon, parang si God kasi very, graceful, mapagpatawad siya. So I think kaya tumatagal to is because binibigyan niya pa ng chance yung mga tao kung paano. Kasi nangyayari to lahat para lumabas lahat eh. Na eto na andito na lahat, eto pa. This is, di ba, si Distressed Mother, I know that she's coming out soon also. Wow. Yun ang sinabi namin sa Cathy. Bago ka nagkaroon ng USB, may iPad na utang. Pwede natin ikukumpara yung laman ng iPad ni Distressed Mom at saka yung laman ng USB mo. Yung magkaiba eh. Diba? Ibang krimen na naman yun. Magkaiba. Maraming krimen. Magkaiba siya. Na kailangan malaman. Ito yung sinasabi ko, kaya nakakalungkot. Kasi si President BBM, nagagamit talaga siya. Nagagamit yung posisyon niya. And sana Senator Amy, save mo rin yung pamilya niyo. Kasi ikaw yung ate, di po ba? So, I met you. Ako, ang tingin ko sa'yo, mabait ka, bakla ka.
But, you promise, you seated, parang naging politician kayo, nangako kayo na paglilingkuran niyo ang mamamayang Pilipino. Pag ikaw naging politician ka, walang kaibigan, walang kapatid, walang pamilya, walang kanegosyo. Diba? Kasi you're serving the people, you're not only serving one individual person. So, yun lang. So, sa mga botante, sa darating na eleksyon, alam niyo na po, maging matalino po kayo. Miss Cathy, alam mo ba ang ibig sabihin ng LSS? Hindi po. Nako, LSS. maganda sana si ma'am. Oo. Kaya, hindi na alam Okay. ang LSS. Eto, funny to, kahit tanungin nyo. I don't know yung mga short na ganyan. Talaga? Kasi yung, di ba, may kids ko, di ba? May chat kami. May mga YOLO. YOLO. Mga ganon. Yung PRB. Oo, 2 years ko lang nalaman na yung YOLO. Yung BRB, hindi ko alam, Brum. Ano yung Brum? Sorry, tapos yung mga anak ko tawang-tawa. Marami pa yan. IKR. O, tapos yung yung you, when you know. You know when you know. Oo, sabi ko, bakit kinapoposan ganyan? Ano ba yan? Ano ba yan? Parang evil yan. Miss Cathy, ang LSS, ang ibig sabihin niyan ay, Like, share, at subscribe. Oh, okay. ito pa isa, Ano? DSA. Ano yun? Dami sanang, dami sana sa dami sana adik. Huwag naman. Gusto nga natin huminto na. Joke lang. Naku, Miss Cathy, ang ibig sabihin ng DSA ay, Dami silang adik. Dami silang adik yun. don't skip ads. Don't Dahil, skip Don't skip ads. Yo. At pag LSS, like, share, and subscribe. guys, like, share, and subscribe, please. Ang DSA, Ano yun? Don't skip ads. Sorry. maraming salamat Thank po, you. Miss Cathy. Thank you. Maraming salamat. Thank Ako you. po si Pam. Ako si Marlon. Kasama si Miss Cathy Binag.